Nagbigay pahayag ang local city government ng Quezon City kasama ang ilang opisyal ng COMELEC at Quezon City Police District hinggil sa kanilang preparasyon para sa barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon. Upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa darating na eleksyon, sinabi ni Attorney George Matthew Habakan ang mga paghahanda ng kanilang lungsod para rito. Yun nga po, ang isang mandate ni Mayora is ayaw niyang gawing political itong barangay election. Kasi tingin po niya, ang barangay, yun nga yung pinaka-dapat unit na hindi mapolitika. Dapat po, which is mandated ba naman ng ating batas. So part of that mandate is the mandate of the City Legal Department to assist any complaints, any reports, and then also verify. And then we will follow the procedure set out by law by actually assisting the complainant to the COMELEC and then yun po. Samantala, hinggil sa election spending ban na ipinatupad ng Commission on Election o COMELEC, nagbibigay naman daw ang komisyon ng exemption sa mga programa kung ito ay kailangan at mahalaga gaya ng tupad program at iba pang mga proyekto ng Department of Social Welfare and Development kung saan kamakailan lang ay pinayagan ng COMELEC na magpatuloy. Ayon naman kay City Treasurer at Head ng Local Government Unit ng QC na si Edgar Villanueva, wala pa umano silang natatanggap na resolusyon na nagbabawal na itigil pansamantala ang mga programa sa lungsod. Kaugnay nito ay ang mga kondisyon ng COMELEC hinggil sa exemption ng spending ban na ipinaliwanag ni Attorney Kevin Tibay ng COMELEC ng Quezon City kung saan natalakay kung maaari bang umattend ang incumbent official sa pamamahagi ng mga ayuda. Hindi po talaga pwedeng kumbaga para kasing pinopromote niya yung kanyang candidacy. Kung siya mismo nagbibigay o present siya sa bigayan. Pwede na po yan pwede na po siyang makonstrue as premature campaigning. Kasi sabi nga, ang campaigning ay any activity which promotes the candidacy of a candidate or defeat the candidacy of another. Sa usapin naman ng vote buying, sinabi ni Tibay na ang anumang makitang suspicious vote buying ay i-assume ng komisyon bilang vote buying kung saan maaari itong i-report sa kinauukulan. Kasama nga po dun sa Resolution 10946. Ang inaano po dito ay whole of government approach po ito . Kaya meron ng committee on kontrabigay. And kasama po ang members ng committee ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kasama po dyan yung AMLAC, Bangko Sentral. So, and nakalagay nga rin po dun sa resolution ng other forms of vote buying. Kahit po GCash, o kung ano-ano man mga wallet applications, mga online wallet, bank transfers, pwede po namin hingan ng aming mga iba-ibang agencies para tulungan kami. Sa kabilang dako, handa na rin ang puwersa ng kapulisan ng lungsod para sa BSKE kung saan nabanggit ni Director General Rodrigo Marana ng Quezon City Police District na magpapatupad sila ng mahigpit na batas para sa halalan. When we say ready, meaning all our resources have been strategically and tactically allocated to ensure that the conduct of BSKE will be peaceful, honest, and orderly. Dahil dito, plano ng QCPD na mag-deploy ng higit sa 6,000 kapulisan katulong ang ibang puwersa ng militarisasyon sa bansa. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.